Lady Moderator, Okay, proceed so tayo sa your time starts now. proceed tayo sa rebuttal. Ang rebuttal ito Ang definition po ng Islam ay submission to the will of God. That is a definition of Islam. Now, I have Quran now, mga kaibigan, sa Surah 110 Al-Nasr, chapter 2, sabi dito, at iyong napagmasdan ang mga tao nga nagsisipasok sa relihiyon ni Allah, Islam ng maramihan. So, ibig sabihin dito, ang relihiyon ni Allah, klaro naman ito, binasa natin sa surah, ay Islam. Now, ngayon, ang definition ng Islam is submission to the will of God. Kanino si Allah nag-submit ng kanyang relihiyon? May ibig sabihin ng kanilang Quran, may ibang Allah pa na sinabmitan ni Allah ng kanyang relihiyon? That is, mga kaibigan, no? Itong pag-claim na ito ay hindi sinang-saayunan ng Quran. Na ang relihiyon pala ni Allah ay Islam, tapos ang tinatawag na definition ng Islam ay submission to the will of God. Kaninong God si Allah nag-submit ng kanyang sarili para maging Islam siya? That is another rebuttal. Sabi dito ng ating mga kaibigan kanina, Abraham is a Muslim, no? Ang Muslim kasi is a follower of Islam. Dito sabi ng Surah 6, 162 to 163, si Muhammad ay sinabihan dyan na siya ang unang Muslim. Paano naging Muslim si Isa al-Masin? Paano naging Muslim si Musa? Paano naging Muslim si Abraham? Nasa Surah 6, 162, 163, Muhammad ay ang unang Muslim. Paano naging Muslim si Abraham? Nauna man si Abraham kay Muhammad. No? So dito, klaro na ang kanilang Quran ay pinagsisinungalingan yung claim ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Sa Surah 5, no? Sa Surah 5, chapter 68, sabi dito, tayong mga Kristiyano ay ang angkan ng kasulatan. So, sinabi ng Quran nila na ang mga Kristiyano ay angkan ng kasulatan, so therefore, mas nauna ang Kristiyano kaysa tinatawag nating Islam, mga kaibigan. So, yun yung ating iribat, no? Ito lang ang yung Quran lang nila ang ibigay natin na verses. May mga babasahin tayo ng Islam, mga kaibigan. Ito ay tinatawag na, itong basahin na ito, the truth of religion of God. Ito, mga kaibigan, kung makita nyo sa camera, no, ito, makita natin. The True Religion of God by Abu Amina Bilal Phillips. Ito po, si Abu Amina ay isang Islamic preacher, Chancellor of International Open University. Sabi dito, mga kaibigan, sa page 5, sabi dito, Islam also claim to be the one and only true way to God. So sabi dito, ang mga kaibigan nating Islam ay nag-claim lamang po na sila ay tunay na religion of God. Sabi dito sa kanilang babasahin. Sabi dito, there are several arguments which may be advanced to support Islam claim to be the true religion of God. So sabi dito, nag-claim lang sila, mga kaibigan. Sabi dito, sa Christianity naman, Christianity, which was named after Jesus Christ. So tama yung Bible na after Jesus Christ died and descended into heaven, ang Christianity ay tinatawag po sa Acts chapter 11 verse 26. Yan po ang unang tawag na mga sumusunod ni Kristo, tayo yung mga Kristiyano. Sabi dito sa kanilang aklat. Aklat ho nila, mga kaibigan, dito. Sabi dito, sabi ng aklat nila, ito pa rin, The True Religion of God by Abu Amina Bilal Phillips. Sabi dito, page 20, Universality of God's Religion. Makita natin dito kung sino ito. Sabi dito, since the consequences of following a false religion are so grave, sabi dito, the true religion of God must have universality. Sabi dito, ang tunay na relihiyon ng ating Panginoon ay tinatawag na universality o pangkalahatan.
understandable and universally attainable, and the past, and it must continue internally to be understandable and attainable throughout the entire world. In other words, the true religion of God cannot be confined to anyone, people, place, or period of time, nor is logical. Such a religion should impose condition have nothing to do with the relationship of man, God, such as baptism or belief in man as a savior or go-betweens. So tingnan natin kung sino itong true religion of God na tinatawag na universality at sino itong true religion of God na tinatawag na may bautismo. Ang sa pagkakaalam ko mga kaibigan, ang atin pong mga kapatid na Islam ay wala po silang baptism of water. Tayo lang po mga Kristiyanos. So kung titingnan natin mga kaibigan, itong sinabi ng kanilang babasahin, the true religion of God must be having universality. Sabi dito sa Groener Encyclopedia, New Webster Dictionary, dito mga kaibigan, hindi na ito internal evidence. That is a standard references. Kasi sabi nung babasahin nila, dito sa tinatawag na ang totoong mensahe ni Kristo, may akda nito si Sufi Foreigners, galing ito sa Sufi Foreigners Guidance Office, Saudi Arabia. Sabi dito sa page 7, sabi dito, sa katotohanan, mayroong katibayan batay sa kasaysayan na magagamit upang magbatid sa atin hinggil sa kung sino si Kristo o upang matiyak kung ano ang mensahe niya. So tingnan natin mga kaibigan, ngayon ang kasaysayan. Ang kasaysayan po mga kaibigan ay hindi po yan nagsisinungaling. That is a standard evidences. World Almanac and the Book of Facts, page 704, sabi dyan, Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, who names St. Peter the first vicar developed in the early Christian proselytizing after the conversion of Rome in the 4th century. So, sabi dito sa babasahin nila, titingnan na natin sa kasaysayan. Nung tiningnan natin sa kasaysayan, ang Romano Katoliko palang simbahan ay isang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Sabi dito, since the consequences of following a false religion so grave, the true religion of God must has been universality. Sabi nung babasahin nila. Tingnan natin ang Groener Encyclopedia, page 57. Sabi dito, Catholic of original Christian church before the schism between the East and West of the Roman Western Church after this schism and before the Reformation. Sabi dito, Catholicism, Catholic, universal, all-embracing, universal Christian Church, a member of the Roman Catholic Church. So dito, sa babasahin nila, kahit hindi pinangalan ng Roman Catholic, pero ang sabi dito, ang tunay na reliyon ng Panginoon po mga kaibigan ay lumaganap. Walang ibang relihiyon sa mundo na lumaganap kundi ito lamang Roman Catholic Church. Kahit na sa Saudi, sa Muslim country, sa UAE, sa Bahrain, no, may mga simbahan tayo diyan ng Roman Catholic. So kung mag-claim yung kaibigan natin na sila ito, hindi naman sila nakarating diyan sa Rome. Hindi naman sila nakarating sa Italy. So, which is sabi dito, the true religion of God must be universality. Sabi dito, understandable and universally attainable. So, dito, ang lumaganap po na relihiyon na tunay ng Diyos, sabi sa kanilang babasahin, ay walang iba, ang Roman Catholic ay lumaganap sa buong daigdig, mga kaibigan. Now, we proceed to history, no? Tingnan natin po ang kasaysayan, mga kaibigan. Itong kasaysayan ay wala po itong tawag niya dito sa Bisaya ay pinagpanigan. Wala po itong pinapanigan ang kasaysayan, mga kaibigan. Tingnan natin dito sa page, ito ay tinatawag po na The World Book Encyclopedia, Volume 16. Wala pong pinapanigan ito, mga kaibigan, itong kasaysayan. Sabi dito, Islam, page 205, sabi dito, Islam was founded in the early AD 600 in Arabia by Muhammad. Before Muhammad's time, the people in the region worship Allah, God as well, and other deities. However, Muhammad preached that Allah was the only God. So dito,
ang nagmamay-ari po pala, ang nagtatag po pala ng Islam, mga kaibigan, walang iba kundi si Prophet Muhammad, mga kaibigan. Sabi ng kaibigan natin kanina, si Abraham ay isang Islam, hindi po, mga kaibigan, no? That is a conclusion, no? Walang batayan sa kasaysayan po. Maaring maging tatabla tayo diyan sa Bible and Quran, pero pagdating sa kasaysayan, ang kasaysayan po ay hindi po nagsisinungaling, mga kaibigan, ang kasaysayan. Sabi dito, sa Word Book Encyclopedia pa rin, mga kaibigan, chapter 197, page 197, sabi dito, each of other religion was founded by one person. Sabi dito, Abraham founded Judaism. Totoo naman din yan sa Bible. Ang founder ng Judaismo is si Abraham. So, ang Bible ay pinagpanigan nito ang history. Sabi dito, Prince Siddhartha Gautama, who became known as Gautama Buddha, founded Buddhism. Sabi dito, Confucius founded Confucianism. Jesus Christ founded Christianity. And Muhammad founded Islam. So dito, mga kaibigan, sa kasaysayan po, mababasa natin na ang itong relihiyon ng ating katunggali ay hindi po founded lang po, tinatag lang po, mga kaibigan, ng ating katulad na tao rin na tinatawag nila na si Prophet Muhammad. Word Almanac and the Book of Facts. Ito, walang mga pinagpanigang, itong mga referensya na ito ay mga referensya na walang pinapanigan, no? Islam, page 706. Islam founded Muhammad, received his first revelation in 610 CE. Founder, Muhammad, 570 to 632. Ito po, kaibigan, ang Word Almanac ay isa po itong non-sectarian reference, non-sectarian evidences, mga kaibigan, no? Lipat naman tayo sa kabila, itong tinatawag natin na ang kasaysayan ng daigdig. Sabi dito, page 201, sabi dito, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. So sabi dito, ang Kristyanismo pala ay ang relihiyong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi lang tayo mag-touch sa divinity ng ating Panginoon, bagkus yan po ay hindi natin topic, no? Kahit kanina na-touch ng ating katunggali yung divinity ni Jesus Christ, pero that is out of topic po yan. So stick the topic lang po tayo. So ngayon, hindi natin i-touch yan, kaya ibang topic na naman. So dito sa page, tingnan natin kung sino itong page 153. Sabi dito, sa kasaysayan ng daigdig, sa Medina magtagumpay na ipinangaral ni Muhammad ang kanyang mga paniniwala sa mga iba't ibang grupong naninirahan dito. Higit sa lahat, napagkaisa niya ang mga grupong ito noong 630 AD. Existing na po, mga kaibigan, ang Christianity sa 630 AD. Sabi pa nga dito ng babasahin nila na yung Christian, siya yung kumupkup kay Muhammad dahil papatayin si Muhammad ng mga kapwa niya, no? Noon, no, sa kasaysayan, sabi dito. Binalikan ni Muhammad ang Mika, dala ang malaking persa, napasuko niya ang Mika at si Muhammad na dati tumakas sa lungsod ay kinilala bilang bago nitong mananakop. Yun yung sabi ng, hindi po ako ang nagsabi, mga kaibigan. Hindi po ako ang nagsabi, kundi ang kasaysayan po, mga kaibigan, ang nagsabi nito. Ito ba, kasaysayan ng daigdig. No? Marami pong author ito, hindi lang isa. Napakaraming author, mga kaibigan. No? Sabi dito, 179, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahan Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal. Sabi dito sa babasahin nila kanina, itong
babasahin na may ang title nito, The True Religion of God. Sabi dito, The True Religion of God sa page, tingnan natin, no? Parang silang ayunan pa nung babasahin nila yung kasaysayan. Page 20, sabi dito nang babasahin nila, ang may akda nito, si Abu Amina Bilal Philips, sabi dito, the true religion of God must have been universally understandable and universally attainable. Sabi ng kasaysayan, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal. So may ano po, may parang may pinaglalabanan ano yan, may pinaglaban po yung babasahin nila sa kasaysayan. Sabi dito, Last 5 minutes. ibig sabihin si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Yun po mga kaibigan ang mababasa natin sa kasaysayan. Dito po sa world history for a better world. Mga kaibigan, babasahin po natin dito yung Islam, no? Bagkus ito ay comparative study po. At hindi po ito kaibigan, no? Hindi po debate. Sabi dito, page 193, origin of Islam. Sabi dito, in the city of Mecca, the prophet Muhammad was born about the year 570. Muhammad declared that he was a last and greatest prophet of the Lord and that all who had gone before, including Christ. Sabi pa dito, Muhammad called his faith. Sabi dito Muhammad called his faith Islam, a word which means resignation. His followers were Muslim. What is thus was surrender themselves, their chief religious teaching made of the Quran. The Quran is to the Muhammadan what the Bible is to Christian. Sabi dito sa world history mga kaibigan, may mga ISBN number po ito. Ibig sabihin ng ISBN number ay tinatanggap sa lahat ng mga tao, no? Sabi pa dito mga kaibigan sa isa na namang kasaysayan, world history, fascinating facts about the history of our world. Sabi dito mga kaibigan sa page 48, babasahin natin. Tayo po ay maraming evidence, hindi lang po tayo ay tinatawag nito na pababa lang palaway-laway, kundi marami tayong evidence na dala-dala po. Ito kaibigan, page 44. Before Muhammad, the Arab people were not united in any way. Different group worship different gods. Muhammad was merchant of Mecca in Arabia at the age of about 40. He began to preach of belief in one God after the dream in which an angel told him, sabi dito, in 630, sabi dito, He was the prophet of Allah, the new religion. Bagong relihiyon daw, sabi ng kasaysayan. Hindi po ako may sabi nito, mga kaibigan, kundi itong kasaysayan. Last 2 minutes. Sabi dito, at the age of about 40, he began the preach belief in God. After dream, which angel told him he was the prophet of Allah. The new religion become Islam, which means submission to the will of Allah. So, ang Islam po, sabi ng history, ay tinatawag na new religion. Ito na naman, mga kaibigan, Maclean, religious leaders of the world. May ISBN number po ito na tingnan muna natin kasi malayo pa man yung oras. Ang ISBN number nito ay 0286549927. Sabi dito mga kaibigan, basahin natin ang sabi ng kasaysayan, no? Sabi dito, bakit Ellen G. White na lumabas dito? Okay, 276 mga kaibigan, no? Ating titingnan. Sabi dito, Muhammad was the founder of Islam. Muhammad was born in the city of Mecca in Arabia to a merchant family of the Quraysh tribe. Mecca was the important religious center for the local people, housing the Kaaba, shrine with the maintenance of which the Quraysh were involved. So dito mga kaibigan,
ang kasaysayan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam, 10 world history, 10 kasaysayan ng mundo ay pare-pareho po ang sinasabi. No, pare-pareho po ang sinasabi. Hindi po nagsasalungatan ang kasaysayan. Oh, so at Okay, that itong mga ends your 20 okay, thank you Mr. Lady Moderator. Magandang hapon. Okay. So we are done with the rebuttal for the